What's up mga engineers? Ako nga pala ulit si Engineer Ace and episode 2 tayo ng cables na topic. Which is situation 2 na tayo, pangalawang problem. Ibang problem na ulit. Episode 2 na tayo. So, umpisa natin. The towers at the opposite side of the river support the load W, which is 50 kilonewtons as shown in the figure. So, binigay daw yung figure. Meron daw dalawang tower na opposite side yan. So, binigay naman yung figure. So, hindi na tayo mamamroblema. Imagine. The distance, which is yung length, which is 20 meters. And the sag, ito yan. Sag. Is 1.5. Is D. And then, ito yan. Ito na. Dito tayo sa mga tanong. At what distance from A should the load be positioned such that the tension in AC and BC are equal? So, yung number 4, medyo madali. Yun namang 5. If X sub 1 is equals to 5 meters, what is the tension in segment BC? Ito tayo is 5 meters. Ang pinapahanap naman is yung segment tension in segment BC. So, ito yan, tension dyan. The next is X sub 1 naman natin is 5 meters. What is the total length of the cable? Ito, buong cable, yung orange. So, start tayo sa number 4. Medyo madali siya. At what distance from A? Ito, from A. Should the load be positioned such that the tension in AC and BC are equal? So, para daw mag-equal tong dalawang to. So, ang dali. Di doon lang tayo sa kalahati nitong length, which is 20 meters siya. So, pag nilagay natin yung load dito sa kalahati, so, ang itsura niya is parang symmetrical siya. Diba? Ito, hindi siya masyadong extend to. Dito, kasi yung bigat nandito. So, pag sa gitna, ganun. Ganyan. Yan. Such that the tension in AC are equal. So, mag-equal na siya. So, ang sagot natin is A, which is 10. Tinatanong what is the distance from A should the load be position from A. So, dito. From A to gitna. So, ito is 10. Yun, explain ko na. Which is number 5 naman, next. Example is 5 meters. Ito naman daw is 5 meters. Yan. Ang pinapahanap naman is yung segment BC. Ito, tension sa BC. Kapag ito tayo is 5 meters. So, pag sinabi naman 5 meters to, so, 20 meters tong length. So, automatic 15 to. Yan. So, ang style ko dito, kunin natin yung angle to. Yan, point C. Wala tayo dito ng imaginary line. Wala tayong right triangle na dalawa. Kunin muna natin yung angle para madali lang natin makuha yung mga tension sa AC and BC. Makukuha natin yan agad kapag kinuha natin yung angle. Kasi magsasummation, ano na lang tayo, forces vertical and horizontal, which is gagamit tayo ng two equation, two unknowns, which is yun yung nasa mode, pag ano ang gamit nyo is Canon F789 SGA, yung transparent yung tinatanggap sa ano, for the exam, which is mode 5.1, mode 5.1 siya dun sa Canon. Hanapin nyo lang mode equation as two unknowns. Yan. Kapag iba yung calcul nyo. Ganyan, gawa lang tayong triangle. So, tingin muna tayo dito sa una. Ito, angle 1. This, yung adjacent niya is 5 meters. Yung opposite niya is 1.5. Kasi sinabi yung sag is 1.5 meters. Sinabi yan dito sa problem. Ito. T is equals to 1.5 meters. So, meron na tayo yan. Opposite. Same lang naman yan. 1.5. Makukuha na natin yung angle 1. Which is, ano lang to. So, katawa lang din. Which is, kapag di nyo alam, ganito lang pag angle. Isi-shift nyo lang as yung tan. Yan. So, opposite is 1.5. Yung adjacent is 5. TOA. Kasi given yung opposite and adjacent. Yan. Tapos, press nyo lang yung shift. Tapos yung tan dun sa calcu. Lalabas to. And input nyo lang. Yun na yung angle. Angle 1 natin. 16.7 degrees.
So, focus naman tayo dito sa pangalawang angle. So, pangalawang triangle na gagawin natin. Which is 1.5 ulit to. Ito is 15 naman. So, same lang. Given is opposite and adjacent. Tawa lang ulit. So, shift tan. Ulit. Doon sa kalyo. Fresh shift. Tapos yung tan na nakasulat sa kalyo. Lalabas tong negative 1. So, yung opposite is 1.5. Yung adjacent is 15. Makuha natin yung angle to, which is 5.71 degrees. And focus na tayo sa joint C ito. Kasi nakuha na natin ang angle. Diyan ay magmamatter yung angle. Kasi gagawa tayo ng component nito. May component siya. Itong TBC, which is yung TBC sine, TBC cosine. Yan. And dito rin, ganun rin. So, yun yung angle. Magagamit natin siya. So, ang gawin natin is summation forces vertical muna. Which is, gagawa tayo dito ng equation. Summation forces vertical. So, imagine natin meron dyan component. Yung TBC, component din ng TAC. Taas. Summation. So, TAC yung unahin natin. Dito nga pala guys, dapat unahin natin yung, kunyari, TAC yung inuna natin input. Sunod, tension at BC. Ganun rin dun sa equation na gagawin natin na pangalawa. Yung unahin din natin is yung tension AC at tension BC yung pagkakasunod. Kasi para pag press natin ang equal, alam natin yung una, yung TAC lalabas, yung TBC. So pag nabaliktad mo to, kunyari TBC yung inuna mo dito, tapos ito TAC. Tapos TAC naman dito, tapos TBC. Ano yun? Error yun, mali yun. Kaya kung ano yung unahin nyo, yun rin yung pangalawa nyo sa each equation. Yun, summation forces vertical equals to 0. Pataas is positive. So, ito may component to na TAC sine 16.17. Bakit sine? Itong component na to. Makinig kayo. Bakit siya naging sine 16.7? Kasi ang sinasabi ko dun sa iba kong video, tandaan nyo na lang tong kapag wala sa kanya yung angle, sine. Kapag nasa kanya yung angle, cosine. Bakit siya naging ganyan? Galing din yun sa sukatawa. Is dito. So, pakita natin siya. So, it is ito. Yan. TAC. Bakit sunod natin yan? TAC. May angle. Ito yung pinapahanap natin, di ba? Itong component na to. Yung TAC. Sabihin natin, yun yung component. Pinapahanap. Yan. Ito rin, may component din siya. So, given yung angle. Paano yung makuha? Given yung angle, pinapahanap is itong component na to. Ito yan. Yung TAC sine. Kung paano siya naging TAC sine 16.7. Ito. So, gawin natin siyang triangle. Ito yung angle. Ito yung TAC, yung hypotenuse. So, ito yung hinahanap natin na component ito. Sabihin natin X. X. Ang given is hypotenuse, which is yung TAC, and yung angle. So, ano yan? Opposite. Hypotenuse, ang involved. Itong X and hypotenuse. Opposite and hypotenuse. So, sine 16.7 equals, yung opposite is, alin, yung X. And yung hypotenuse is TAC. Kasi ang involved dito is TAC and X. So, ang hypotenuse and opposite. Tapos given yung angle. So. And pinapahanap natin, di ba, yung X dito. So, i-transpose lang natin. So, magiging X is equals to sine TAC sine 16.7. So, yun din yung X. Itong component na to. Na vertical component. Lagyan nga natin ang component. Ito. Yan. Okay lang kahit di pantay. Kunwari pantay. Dito na lang rin.
Basta meron rin component. TBC sine 5.71. TBC cosine 5.71. Ganun din sa kabila. Kaso yung angle 16.7. So yung x natin is magiging TAC sine, ito na yun, TAC sine 16.7. Ito. So ito yan. X is equals to, ito maging x. So ito yung x yan. Kaya siya naging TAC sine 16.7. Gets? Yan. Kaya pinapatanda ko na lang na kapag wala sa kanya yung angle, yung component niya is sine. Kapag wala sa kanya yung angle. Pag nasa kanya naman yung angle, cosine. Yan. Gamitan nyo lang din na ulit to ng gantong style yung sukatawa. Mapoprove din natin na cosine tong nasa kanya yung angle. Yun lang yun. So, parayin na natin. Diba yung x is TAC sine 16.7. So, same lang din. So, at least para na-gigets nyo rin. Dito na tayo. Plus, yung pataas din dito, na component nitong TBC, is TBC sine 5.71 degrees. Yan na yun yung pataas. So, pag-drawing natin yun, yung opposite. So, katawan yung gagamitin. Minus yung pababa, which is yung weight niya, 50 kilonewtons, equals to 0. So, ang style dito, kapag gagamit tayo ng mode equation, sa left is yung mga variable, and yun sa kabila naman is yung coefficient lang. Ito silipat natin, transpose, which is yung constant 50, yan. Ito yung mga variable, ito yung number lang, which is coefficient. Yan yung equation 1. So, dito naman, sa pangalawa, horizontal naman. So, ito lang dalawang forces na to. So, magma-minus lang sila. So, in-assume ko is positive papunta sa left. So, TAC, unahin natin TAC. Cosine 16.7 kasi nasa kanya angle. Minus TBC, kasi papunta siya doon sa right na. Kasi, bakit siya nag-negative yan? Cosine 5.71. Ito yung angle niya. Equals to 0. Yan. Kapag walang coefficient, 0 yan automatic. So, hindi na natin kailangan gawin to. Transposition. 0 naman yung ating constant. So, press mode equation, tas to equation to unknown. Input lang natin to. Papakita ko na lang din dito sa last part kung paano to input. TAC, pag-press natin ang equal mo, yung TAC, pangalan yung TBC. Which is 130.503 kN yung TAC. Yung TBC naman is 125.622 kN. So, pinapahanap sa number 5, tension at in segment BC. So, ito yan. Yung BC, ito. 125.62 kN. So, number 6 naman, sinabi na, if the x sub 1 is 5 meters, same lang din. What is the total length of the cable? So, walang nagbago dun sa question sa 5 saka 6. Pero ang pinapahanap is, yung pinagkaiba lang is total length of the cable. Itong orange. Ito, yan. So, madali na lang. Kasi may angle na tayo. Nakuha na natin yung angle kanina. Ito. Kahit di na nga natin gamitin yung angle. Try ko lang to. Square root lang. Kuha natin yung hypotenuse. Yan. L1 is equals to square root of 5 squared plus 1.5 squared equals to 5.22 meters. Diba ang dali? Yan yung length 1. Ito yan. Ito pa lang yan. Yung length 2 naman, yan. So, gamitan lang natin ng squared. L2 is equals to square root of 15 squared plus 1.5 squared. So, L2 is 15.07 meters. So, pag-plus lang natin yan. Ito na yung hole na yan. Yan. Total length is 5.22 plus 15.07 which is 20.295 meters. Yan na yung total length niya. Diba? Dali lang. Kasi hindi naman binago yung given. So, number 6 yun lang. So, yun. Pythagorean lang yung ginamit natin. And that's all for episode 2.
So ipakita natin yung mode equation. To equation to ano sa calculator. Which is press natin yung mode. Mode, hanapin natin equation which is number 5. Press natin yung 5. Which is to ano to equation. Ayan. Which is 1. Kita natin yung una. Yung mga unknown na TAC and TBC. Pwede natin siyang ano, ang value niya is 1. Pero hindi ko na lang i-input. Just recta na agad ako dun sa sine 16.7. Sine 16.7 press equals. Yung next is sine 5.71. Sine 5.71. Next is positive 50. Yung constant. Coefficient. Next is yung pangalawang equation tayo. Cosine 16.7. Cosine 16.7. Pasensya na sa ingay. Dumadaan sa kalsada. Sine 5.71. Ay ito. Negative. Cosine 5.71. Cosine 5.71. Huwag nyo kakalimutan yung negative sign. Sa 0 equals to 0. And press equals. Boom. Which is same. 130.503. Yung TAC natin. And yung TBC naman equals lang natin ulit. 125.62 kilonewtons. Yun lang. Thank you.